ako'y nagagalak na makita ang bawat isa sa inyo sa umagang ito. Bago na po yung ating mga panahon sa umagang ito sila Mr. Mitch and Sister. So, tayo po ay magpapatuloy sa ating ginagawang pagsamba. At ako po ang naatasan or ako po yung nag-assign sa akin dito po sa ating Bible study portion. At itutuloy ko lamang po yung ating tinatalakay na serye ng pag-aaral sa aklat ng Genesis. So, tayo po ay nasa pangatlong lesson na natapos na po yung chapter 1 and we are now ready to start with chapter 2. So, bago po yun, ay i-recap muna natin yung ating pag-aralan. Sapagkat meron na ding isang linggo na ito ay nakalipas and we need to recap kung ano po yung ating mga napag-aralan sa previous lessons po natin. So, napag-aralan po natin mga kapatid, doon po sa chapter 1 na ang tao lamang po ang nilalang ng Diyos na binanggit doon sa chapter 1 na created in His image and likeness. So man is the only created being that was created in the image and likeness of God. Ito po, ang ibig po sabihin nito is man shares something with God, no? Yung sa nature ng Diyos na wala sa iba. At ito po yung espiritu. Unlike animals and plants, man have a spirit. At makikita po natin yan doon sa chapter 2, nung lalangin ng Diyos si Adan, ay binigyan niya ito ng espiritu. And may katanungan nga po ang ating sa kapatid na ano bang ibig sabihin na ang tao ay nilalang sa wangis at larawan ng Diyos. No? Man is created in the image and likeness of God. Ano ba ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ang itsura ng Diyos ay kagaya din ng tao. So, hindi po mga kapatid. Napag-aralan po natin yan na man's likeness to God is not in figure or in form. Hindi po sa larawan o yung figura o yung anyo, physical. Sapagkat wala pong maihahalin tulad sa Diyos. Ang sabi po ng propeta Isaias, no, in chapter 40 verse 25 to 26, to whom then will you compare me? Sabi ng Diyos. That I should be like Him. And sa earlier verses po, Tagalog po yung nilagay ko dyan, doon pa rin sa chapter 40 ng Isaias, verse 18 to 20, sabi po ng ano doon, ng propeta Isaias, kanino nga ninyo itutulan ang Diyos? O anong wangis ang iwawangis ninyo sa Kanya? Kasi po yung mga karatig bansa, no? Yung mahilig po silang magbubo, gumawa ng mga rebukto, mga inanyoang bagay. At yun po ang kanilang sinasamba. Kaya sabi nga po ni Propeta Isaias, ang larawang inanyuan na binubo ng magbububo at pinabalot ng ginto ng platero at pinubuan ng mga pilak na pintas, siyang napakadukha sa gayong alay. Ibig sabihin, inaano po ng propeta na eto sinasamba ninyo. Hindi yan ang kawangis ng Diyos. Kaya hindi po natin yan tinutularan o ginagaya. Sapagkat ang Diyos, sabi nga doon sa previous lesson, God is a spirit. Ang Diyos ay spirit. And we cannot imagine what God looks like. Magkasya na lang tayo doon po sa thought na ang Diyos ay makapangyarihan at even the universe cannot contain Him. So, balik po tayo doon sa Genesis chapter 2. So,
Natapos na po natin yung chapter 1 and we are now in chapter 2. At excuse me. Ito po yung first 3 verses ng Genesis chapter 2. Kung meron po kayong mga Biblia ay inaanyayahan ko pong samahan niyo akong buklatin mga kapatid doon po sa Genesis chapter 2. Kung wala naman po ay naka-flash na po sa ating screen yun pong first 3 verses of Genesis. So, ito po ay itinapik ni Brother Nahom noong last Sunday. Ito pong 7th day o the Sabbath day. He did a very commendable job in presenting this topic of this Sabbath day or the 7th day. Hindi ko po ulitin yung kanyang lesson, kundi magbibigay lang ako ng very short commentary. No? So yan po yung nakaano doon sa first 3 verses. At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. At ng ika-7 araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ika-7 araw sa madlang gawa niyang ginawa. At pinaspasan ng Diyos ang ika-7 araw at kanyang ipinangilin sapagkat siya ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. So, this was already discussed last Sunday. No? And if we look at the Hebrew word, no, kasi po yung Old Testament ay napasulat sa wikang Hebreo. No? So, ang ibig pong, ang translation po nung rested o rest is Shabbat. Diyan po kinuha yung word na Sabbath day. Ang ibig po sabihin niyan, sa madaling sabi is to rest or stop or cease from work. So, recap po natin yung days of creation. From day 1 to day 6 ay nilalang ng Diyos ang lahat ng bagay. At sa ika-7 araw, siya po ay nagpahinga. Ngayon, mga kapatid, ano ang hindi sinasabi ng verse? What the verses did not say. Hindi sinabi diyan sa verse na napagod ang Diyos. Kaya po siya nagpahinga. No? Sapagkat ang Diyos ay dakila at makapangyarihan, hindi po napapagod ang Diyos. God is omniscient, omnipotent, omnipowerful, omnipresent. So, and then, ano po ang sinasabi doon sa first 3 verses? What the verses did say? Ang sinabi po diyan sa talata is, God has completed His work. And because of that, God blessed the 7th day and made it holy because He rested from all His work of creating. At kung pag-aaralan po natin yung buong kasulatan, the scriptures from the Old Testament to the New Testament, ay alam po ninyo yung topic ng Sabbath, napaka-ano po yan, napaka-broad. If sabi nga ni Brother Jim noon, nung nagkakandak pa kami nung nagkakandak pa siya nung Thursday Bible class, isang semester daw po yan yung subject na yan. Isang semester na pinag-aaralan. So napaka-broad po, but in a nutshell, ito lamang po ang aking maipresent po sa inyo. The Sabbath day is a picture or a shadow or a symbol of the rest that only Jesus can provide. Ang rest po na ito is yung rest para hindi po sa physical body, kundi rest for the soul of man. Yung kaligtasan that only Jesus can provide.
Sabi nga niya ni Apostol Pablo sa aklat ng Colosas, di ba? Sabi doon sa last slide sinabi natin, the Sabbath is a picture or a shadow. Ang sabi ni Apostle Paul dito po sa aklat niya sa Colossians, therefore do not let anyone judge you in by what you eat or drink or with regard to a religious festival. Sino man nga ay huwag gumatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. Ito po yung pinapractice kasi ng mga Hudyo. Na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo or the reality is Christ. So, ito pong Sabat ay naglalarawan naman ng darating. At nung dumating ngayon, ito na yung ating Panginoon si Kristo. Siya na yung reality. At alam po ninyo mga kapatid, binanggit din, binasa din ni Brother Napo. The words, ito nga yata yung kanyang conclusion. Yung kanyang last verse na kanyang binasa. Ito ay sinabi mismo ng ating Panginoon si Kristo. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So, siya na yung realidad, yung kapahingahan para sa kaluluwa ng tao, yung kaligtasan, ay siya na ang magbibigay o makikita o malalasap, matatanggap sa ating Panginoon Kristo. Pasanin ninyo, sabi sa verse 29 ng ating Panginoon, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aaral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng ng inyong katawan, ng inyong mga kaluluwa. So that is the essence of the Sabbath, the rest for man's soul, that only our Lord Jesus can provide. Kaya tayo po na nakay Kristo, meron ng kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Mamatay man tayo ngayon, no? We are assured that our soul will rest in God's paradise. Kapag tinanggap natin si Kristo, nasa Kanya ang kapahingahan. Hindi po pisikal. Picture lamang po yun, di ba? Yung bansang Israel. Pagka ikapitong araw, hindi po sila nagtatrabaho. Nagpapahinga po sila. That is just a picture that points to Christ. So yan po mga kapatid. Sabi ko, maiksi lang na komentaryo, parang napahaba po yata. Balik po tayo sa Genesis chapter 2. In verse 4 to verse 6. English po yung nakasulat, naka-plus po dyan mga kapatid. Kaya ang aking pong babasahin ay sa Tagalog. Ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa nang likhain noong araw na gawin ng Panginoon Diyos ang lupa at langit. So, yung pagbabanggit po dyan ng heaven and earth, or the earth and heavens, it means the totality of the creation. The universe and everything in it, yan po yung binabanggit po dyan. At kung mapapansin po ninyo mga kapatid, as you read the chapter 2, teka, bakit parang iba yung sequence ng paglalang? Sabi po ni Brother Jim mo, nung nakita ko sa aking notes, yung chapter 1 is chronological. Yung pagkakasunod po nun, yun talaga ang pagkakasunod niya.
yung nilalang yung light, yung liwanag ng day 1, day 2, yung mga nilalang ng day 3, day 4, day 5, day 6. Pinakahuling nilalang po yung tao at mga hayop. Mga hayop muna bago yung tao. Yun po ang pinakahuling. That sequence is chronological. Yun po yung tamang pagkakasequence. Dito po sa chapter 2, ang pagkakalahad po ng narrative is theological. Meron po siyang gustong, yung narrator, meron po siyang gustong ilahad. Kung kaya't ganito yung kanyang pagkakalahad. So makikita po natin dyan na nung nilalang ng Diyos ang tao, we will go to that verse later on. So, sabi niya doon sa verse 5, at wala pa sa lupang kahoy sa parang, at wala pang anumang pananim na tumutubo sa parang, sapagkat hindi pa pinauulanan ng Panginoong Diyos ang lupa at wala pang taong magbukid ng lupa. Ngunit may isang ulap na napaitaas buhat sa lupa at diniling ang buong ibabaw ng lupa. So nalalang na dito yung tawag ito, yung mundo, this earth, at napaghiwalay na yung tubig at saka lupa. At let's go straight to verse 7. At ito po, nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng ulap at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ito po ay napag-aralan din natin last Sunday sa sermon po ni Brother Gambot. This verse itself ay kanyang inexplain ang paglalang ng Diyos sa tao mula sa alabok. At we want to dig deeper. The Hebrew word that is used for the word created is bara. Ibig sabihin, to create from nothing. Now back to verse 7. Sabi diyan, nilalang ng Diyos ang tao mula sa alabok ng ulap, ng lupa, from the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul or a living being. So yun po yung tatlong bahagi ng isang tao. So meron siyang physical, yun po yung galing sa alabok, sa lupa, at meron yung galing sa Diyos, yung Spirit. At nag-combine po yan at naging living soul ng tao. Okay? Sa verse 8, eto na, nakagawa na ang Diyos ng tao. Ngayon, sabi doon sa talata, sa kasunod, at naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan, at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. So, God placed a garden in Eden para may paglagyan siya doon sa kay Adan, yung tao na kanyang nilalang. And in the verse 9, at pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakalulubot sa paningin at mabubuting kanin, gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan, at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. So pansinin lang po natin mga kapatid, na nung nagawa ng Diyos yung tao, ay naglagay siya ng garden. At doon niya inilagay yung tao o si Adan. And ang sabi doon sa verse 9, ay pinatubo ng Diyos yung lahat ng mga kahoy na nakalulubog sa paningin at mabuting kanin. So, ang observation ko po dito,
when God created man, ang una niyang binigay na pagkain is wala pong karne. Yung mga bunga ng mga punong kahoy. Yun lamang ang kanyang pagkukunan ng kanyang pagkain, sustenance. Pero merong prohibition ang Panginoon. Lahat ng bunga doon sa halamanan, sa Garden of Eden, ay pwede niyang kainin, except meron pong dalawang binanggit. Yung nasa gitna ng garden, ito po yung tree of life and the tree of knowledge of good and evil. Tandaan po natin yan because that will again be repeated when we get to chapter 3 nung nagkasala yung unang mga tao. So dalawa po ang pinagbabawal na kainin yung nandun sa gitna, yung dalawang punong kahoy. The tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Okay? So, moving on. Ito, meron po palang post-screen. God saw the need of man for a place to live and have fellowship with him. And so he planted the garden. So, ito yung sinasabi ng mga theological, yung mga scholar na the cause and effect. So, nakita ng Diyos na nung nilalang yung tao, kailangan meron siyang paglalagyan for him, for the man to live and have fellowship with God. Kaya ginawa yung garden. And then in verse 10, 11, 12, and 13, ito naman po yung paglalahad ng anong itsura ng garden? Anong itsura ng garden? So meron siyang binabanggit na mayroong river para diligan, to water the garden. And naging apat yan. We will not delve into that very much. So yung ilog dyan ay yung Pison, si Gihon, si Hiddekel. Sa ibang translation po, ito po ay Tigris and Euphrates. Now, if you go to the map, present day, ngayon, present day, ito pong Tigris and Euphrates River, dumadaan po yan sa bansang Iraq. Bansang Iraq, kung natatandaan niyo po si Saddam Hussein, doon po sa bansa po niya. Kaya po marami pong mga spekulasyon alam niyo naman po ang tao. Saan kaya na-locate yung Garden of Eden? Saan kaya? Kasi binabanggit diyan yung mga river na dumadaan doon Kaya ang mga tao po, kanya-kanya pong present day po yan. Israel, nandito po ang Israel. Ito po, Kuwait, Persian Gulf na po yan Dito yung Saudi Arabia. Ito po, Iraq. Tapos Iran po yun doon banda. At in-analyze po nila, dito nang galing siguro yung river na nagsanga ng apat. Kasi ito si Euphrates, si Tigris. Kaya lang nawawala yung dalawa. Nandito yata. Si Gihon at saka si Pison. But immaterial po yan mga kapatid. No? Immaterial po na bakit kailangan ng tao na malocate kung nasaan yung Garden of Eden. And that was before the fall. No? Bago nagkasala ang tao. Pinalayas na po sila dyan If we get to chapter 3, hindi rin naman nila napakinabangan or na-enjoy na matagal yung garden na yan. In all its splendor and beauty, yung garden na yan, hindi din nila napakinabangan. Bakit? Pinalayas po sila ng Panginoon dyan nung sila po ay nagkasala. So we continue mga kapatid.
we're not really concerned kung nasaan yung ano ngayon, yung Garden of Eden ngayon. So, to continue, mga kapatid, sa verse 15, tayo po ay nasa verse 15 na. And the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to dress it and to keep it. So, yun po. Si Adan ay nilagay ng Diyos doon sa garden para ano? Upang kanyang alagaan at ingatan. So, ito po, makikita po natin na noon pa man, doon sa first man, God has already given him a work, a responsibility. Meron na pong responsibilidad ang tao. Kaya ang work, no? Yun po yung kanyang work. To keep the garden. Alagaan yan. Sabi po dito sa aking binabasa na libro, work is a gift of God and not a punishment. May mga tao po na akala nila yung trabaho is punishment. But work. Sabi nga doon ni Apostle Paul sa Thessalonians ba yun, Brother San? Na kung sino ang hindi magtrabaho ay hindi, wala ka din karapatang kumain. Ay magtrabaho. So yun po yung binigay ng Diyos na responsibility kay Adan. Alagaan at ingatan ang garden. In verse 16, at inutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka ng may kalayaan. So, inulit po, no? Na of the tree of every tree of the garden, you can freely eat. Verse 17, but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that you will eat thereof, you will surely die. So yun ang warning ng Diyos. Okay. Huwag mong kakainin yung fruit of the tree of the knowledge of good and evil, because the moment na kinain mo yan, mamamatay ka. But then when we get to chapter 3, I'm getting ahead of myself. When we get to chapter 3, makikita po natin na hindi naman sila namatay. Ang ibig po sabihin is, this is not physical death. Ang kamatayan na sinasabi ng Diyos dito ay spiritual. Yung separation ng Diyos sa tao. So, verse 18, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him a helpmeet for him. Sa ibang translation, mga kapatid, I will make him a helper suitable for him. So, eto pong lalalangin ng Diyos na kasama ni Adan ay isang helper o companion. Nakita ng Diyos siguro si Adan na parang malungkot siya sa garden. Mag-isa siya, wala siyang kasama. Kaya ano pong ginawa ng Diyos? And out of the ground, the Lord God formed every beast of the field. So nilalang ng Diyos ang mga hayop. At dinala doon sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At kung ano ang itawag ng lalaki sa bawat kinapad na may buhay, ay yaon ang naging pangalan. So, naglala ang Diyos ng mga hayop, dinala kay Adan, binigyan niya ng mga pangalan. But notice, yung sinabi doon sa verse 20. Binigyan ni Adan ng pangalan, but there was not found
a helpmeet for you. Wala akong nakita o nasumpungan na helper or companion suitable for the man. Kaya ano po ang ginawa ng Diyos? Next. Pinatulog siya. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang, one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto, at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. So, yun po yung nangyari. Walang helper na suitable or companion na suitable sa lalaki. Kaya ang Diyos gumawa ng babae. Makikita po natin dito mga kapatid, yung equality. No? At yung purpose ng paglalang ng babae para maging companion. Maging helper, co-equal. Hindi po ang babae ginawa para maging alipin ng lalaki. Ito nga, sabi po dito sa isang komentaryo. The woman is not made out of his head. Diba, notice po ninyo, yung babae, nilalang ng Diyos, galing dito sa tadyang, one of the rib of the man, sa kanyang tagiliran. The woman is not made out of his head. Hindi kinuha sa parte ng ulo to tap him, not out of his feet to be trampled upon by him. Hindi po galing sa paa para kanyang tapak-tapakan. But out of his side to be equal with him. Under his arm, notice po ninyo yung rib under our arm, to be protected, and near his heart to be beloved. Napakaganda po, ano? Yun po ang purpose, no? Na bakit ang galing talaga ng Diyos, kasi lahat ng meron talaga yung purpose na explanation. Hindi kinuha mula dito sa tenga, no? O mula doon sa kalingkingan, kundi dito sa gilid. Anong purpose? No? Para, ayun po, para maproteksyonan at malapit sa puso para mahalin. Napakaganda. Just as the rib is found at the side of the man and is attached to him, even so, the good wife, the rib of her husband, stands at his side to be his helper counterpart, and her soul is bound up with his. So yun po. Helper, counterpart, companion. Hindi po slave. Hindi po alipin. Kaya, yun po. Isang magandang mga lesson na makukuha po natin sa ang babae ginawa as equal ng lalaki. May mga may mga tao ito, may mga kultura po na masyadong malayo ang agwat ng babae sa lalaki. Hindi ka pwedeng lumakad ng side by side sa mga lalaki. Dapat nandun ka lang sa likuran. May culture na ibang bansa. Culture na ibang bansa. I think so. Oh, yeah. So God saw the need of a man for a helper or a companion. And so, ang purpose ng Diyos na pag-create ng babae. Okay? And then, the last two verses,
the last two verses of chapter 2, ang sabi po, kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Ito po, madalas basahin po ito sa mga wedding ceremony. And hanggang ngayon, hindi ko din maano mga kapatid, bakit dinagdag ito ni Moses dito sa kanyang narrative? No? Na iiwan. Therefore shall a man leave his father and mother and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Kasi si Adam wala namang nanay at tatay. Maybe through the foreknowledge of God or the providence of God na sinilagay niya sa ng author. This had a purpose, mga kapatid. And sabi sa verse 25, and they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Bakit? Wala pa silang mali siya eh. Wala pa silang mali siya dito. Hindi pa sila nakakakain nung bunga, nung kahoy ng knowledge of good and evil. So, i-recap po natin mga kapatid, what we've learned in chapter 2 of Genesis. God completed His work of creating on the seventh day, and He blessed this day and made it holy. We also learned that God formed man out of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. This process is repeated over and over again. Kapag mayroong mga pinapanganak, ganun po yan. Yung spirit po niyang galing sa Diyos. At sabi sa Ecclesiastes, chapter 12, verse 7, if I'm not mistaken. Basta nasa chapter 12. Kapag ang tawang, verse 7, thank you, Sam. Ang tao na matay, yung kanyang katawang lupa, babalik sa lupa, sa alabok. At ang espiritu, babalik sa Diyos na nagbigay. Okay? And then we also learned that God planted the Garden of Eden para may paglagyan siya ng tao and have fellowship with Him. And God commanded the man that he may eat everything in the garden except the tree of the knowledge of good and evil. And of all the animals that God created, not one was found as a suitable helper or companion for the man. And so God created the world. So yan po yung kabuuan ng Genesis chapter 2. So next lesson po natin, we will begin or we will continue our study in Genesis chapter 3. So meron po bang question mga kapatid? Kung wala pong question, Kaya sagot dapat. yun. Yun po. Sir, meron ba? Okay. Vice versa. Na ano po yan, binibigay po yan yung responsibilities ng husband and wife doon po sa Ephesians chapter 5. Okay. Sige po. Salamat po sa inyong pagkikinig. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pagsampa. Okay. Sa pagpapatuloy po ng ating gawain sa umagang ito, ay umawit na po muna tayo ng isa pang awitin bago ang ating mensahe na isasagawa. At buksan po natin sa nagbibilang 1-7 or 7-2. Revive us again. We praise thee, O God. Ready? Sing. We praise thee, O God.
Glory, bring our hearts again. Tayo po'y pangmalahanin kapatid ng samba. Hindi mga kapatid, isang magandang umaga po sa inyo. Kapayapaan ko nawa ang sumaatin sa umaga ito. Akin lang pong ipagpapatuloy ang lesson po na hindi ko po natapos. Pinamagatan ko po itong the main event. Usually yung salitang main event, kung kayo po ay mahilig sa sports, particular in boxing, meron pong tinatawag po na supporting fight. Marami po yan. But after po ng mga supporting fight, yung pinakalas na fight na hinihintay ng lahat is called the main event. Yun po yung title nito. Ito rin po, nasa Genesis din po na aklat. Kung bakit ko po ito na piling topic, nung nakaraan po kasi nabitin si Brother Darwin dito nung nakaraan. Kasi nabilis lang po na tapos dahil Bible study nga po. At ito po yung aking itutuloy lang po ngayon. At hindi ko naman humamadali. Gusto ko naman yung mga pagkakataon. Kung bakit ko po nasabing hitik sa aral itong istorya ng buhay ni Jacob o Jacob sa ikang nila sa mga kapatid. Sapagkat marami po tayong matututunan na pwede po natin i-apply sa panahon po natin ngayon. Sapagkat ang Diyos naman po, hindi ho siya nagbabago. Ibig sabihin yung panahon, hindi ho siya na papahinto ng panahon. Ang Diyos po nila noon ay siya rin pong Diyos natin na kumikilos sa panahon po natin ngayon. The same God. No? Kaya marami po tayong mapupulot na aral sa buhay po na kaya sabi ko po, ito pong topic na to ay hitik na hitik po sa aral. Simulan ko po at ipapasarikap ko lang po. Doon sa Genesis chapter 25, 29 to 34, ipinagbili po kasi ni Esau yung kanyang pagkapangalan. Alam mo ninyo sa bayan po ng Israel, sa kanilang kultura, napaka-importante po ng pagkapanganay o yung birthright. At yan po'y naibenta po niya sa isang pinggam po na pagkain, ang pangalan po lentejas. Yung lentejas po, isang mapulang pagkain, ang totoo sikat po yan sa Middle East. Yung lentejas, at
binigyan po din siya ni Jacob ng tinapay. Ganyan po niya ni walang kabuluhan yung kanyang pagkapanganay na napaka-importante po, lalo po sa mga Kahudyuan, yung pagkapanganay. Napaka-importante po niya. Kaya sabi po, in Hebrews chapter 12:16, tinawag po siya ng author ng Hebrews, si Esau, na sexually immoral and godless. Basahin ko lang po yan, mga kapatid. In Hebrews chapter 12 verse 16. Ito po, hinango ko po sa NIV. See that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son. Yun po yung binabanggit dito. Yung pong ganun po niya kadali ni walang halaga. Kumbaga po kung titingnan natin yan sa spiritual na pamamaraan, yung ating pong pagkakatawag sa atin, kasi ang eklesiya is mula po sa wikang Tagalog na tinawag. No? Ang bawat isa po sa atin ay mula po sa kadiliman. Ang ibig sabihin po, yung paggawa ng kasalanan, yung kadiliman. So, simbolika lang po yan. Yun ho yung katumbas ng birthright. Nung ikaw ay nilagay na meron ka ng personal fellowship sa Diyos, dapat hawakan mo mahigpit yun. Huwag mong ganun ka dali pawalain. Kagaya po ni Esau sa isang pinggan ng pong pagkain na ibenta niya po. Pangalawa po, dahil po, nung naibenta niya na po, mga kapatid, ito po, ang gusto kong, kaya sabi ko, hitik sa aral to eh. Nung naibenta niya, so sa mga kapatid, hindi na ko siya yung pangalan, tama? Payag meron. Dahil naibenta niya na eh, may nakabili na. Pumayag siya eh. Tama po ba? So, ang kasunod po niyan, yung blessing. Yung blessing po na binibigay ng magulang. Kasi, in this time, si Isaac po, lumabo na po yung mata. Malabo na po yung mata niya, dala po ng katandaan. So, ang distinguished na alam lang po niya dahil malabo na yung mata niya, si Esau, mabalahi po. So, ito na nag-uusap na, malapit na po siyang mamatay eh. Sabi niya sa panganay, si Esau. Pero, hindi naman, sa time na yan, hindi na siya yung panganay dahil nagbenta niya na nga, tama ho. Kinausap ni Isaac si Esau. Esau, ganito, yung kamatayan ko malapit na pero hindi ko alam kung anong araw, anong oras. So ganito, mababasa ko natin yan, mga kapatid, 27, chapter 27, 27 to 30. Pumunta ka kasi ang trabaho ko ni Esau, mga ngaso eh. Pumunta ka sa gubat, mga ngaso ka. Tapos pag nakahuli ka ng tupay, pagluto mo ko ng paborito kong ulam. Pagkatapos niyan, pumunta ka sa akin, I will bless you. So narinig po ng asawa. Narinig ni Rebecca. Teka anak, ang paborito po niyang anak, si Jacob eh, alika dito. Narinig po sa iba. Pinapunta siya sa gubat para mong ang gawin mo ganito, kumuha ka sa kulungan ng kambing. So pansinin niyo po, malaki po ba pagkakaiba? Tupa, kambing. Malaki, di ba? Kaya nga po sa 25 ng Macho, binubukod yung tupa sa kambing eh. Sa judgment. Nilalagay yung tupa sa kanan, yung kambing sa kaliwa. Tapos, iluluto ko ng pagkain yung aking asawa. Para yung basbas mapunta sa iyo. Sabi niya, teka, ako baka imbis na basbas yung mapunta sa akin. Sumpa, bakit? Si Esau mabalahibo ako, makinis. Kung bahala din yung sumpa, sa akin na lang mapunta, wag sa'yo. So ang ginawa niya, nung kinahata yung kambing, kinuha niya po yung damit. Nadudog ko yung sa chapter 27, lahat po yan nandun. So to make the sermon, ano lang po, brief. Nilagay po niya sa leeg, sa kamay, yung mga balahibo nung napatay na kambing na niluto. Ngayon, nung pumunta na ho siya sa tatay niya, sabi niya, Ama, nandito na po, nakahuli na ako. Nagtaka ngayon yung tatay. Sabi niya, teka, papaalis ko pa lang sa'yo, ang bilis mo naman. Alam niyo po yung sinabi niya salita, sapagkat pinagpala po ako ng iyong Diyos. Ito po yung isang aral na gusto kong makita diyan.
Karamihan po ng taong nagsisinungaling ngayon, ginagamit pa yung Diyos. Huwag na wang mangyari. Kung magsisinungaling ka lang, huwag mo na idama yung Diyos. No, one time po, umorder ako dun sa online. Misis kaya tao sa akin yung tao. Ako, mataligin pa pala. Nag-order po ako ng yung boots pan-duty, yung Caterpillar. Alam niyo yung dumating sa akin, 3 ukay-ukay na pantalon. Hindi ko na ma-contact ngayon yung in-orderan ko. Tapos sabi sa akin, no, hindi ko kami mangloloko. May takot po kami sa Diyos. Sabi ko, mangloloko na nga kayo. Ito na nga dumating, binidyohan ko na nga eh. Ang laman, puro ukay-ukay na pantalon. Ang binayad ko doon sa presyo na gusto nyo. Nung Caterpillar. Too good to be true, pinakita pa yung mga picture. Minsan, ang daming manloloko na ganyan sa online. Nabudol po ako, isa po ako, gumamit pa ng pangalan Diyos. Isa po yung sa aral. Kasi sabi niya, pinagpala ako ng Diyos mo. Kaya eto na, nakahuli na ako. Kaya sabi niya, teka anak, lumapit ka rito. Siyempre yung ama sigurista, ibibigay basbas eh. Tama ho ba? Blessing ang ibibigay eh. Nung nilapitan niya, sabi niya, ang boses si Jacob eh. Siyempre, kilala ng tatay. Pero nung hinipo, teka, mabalahin ko ah. Mabalbon. So yung blessing, ibinigay. No, mga kapatid, ibinigay yung blessing. Meron pong kasabihan ang tao. 1 is enough. 2 is too much. Di ba? Kasi po, pag tinignan po natin yung verse 27, 36 to 41, mga kapatid, ganito po yung sinabi nung 2 times na nawalan. Yung panganay, eto po, 27. Basahin ko lang po yun. 27:36. At kanyang sinabi, hindi ba matuwid ang pagkatawag sa kanyang Jacob? Kaya nga sabi ko po nung nakaraan, kayo po mga kapatid, kung magkakaroon po kayo ng anak, kung gusto naman po talaga ninyo ipangalan yung Jacob, wala po akong magagawa eh. Pero yung meaning niya, kung gusto niya yan, anak niya naman eh. No? Sabi niya, kanya sinabi, hindi ba matuwid ang pagkatawag sa kanyang Jacob? Sapagkat kanyang inagawan ako nitong makalawa. Una po yung pagkapanganay, no? Wala yung pagkapanganay, benta niya eh. Hindi niya pinangalagaan. Gaya kaganina sabi, ikaw mangangalaga sa halaman ng ito, ng hardin Eden. Hindi niya napangalagaan, ibenta niya. Sa napakamurang halaga, luging-luging halaga. Isang pinggang lentehas, yung mapulang pagkain, tapos pinapay. Tapos yung pangalawa, yung pinaka-importante, yung basbas. Sapagkat kanyang inagawan ako nitong makalawa, kanyang kinuha ang aking pagkapanganay, at narito, ngayon kinuha ang basbas sa akin. At kanyang sinabi, hindi mo ba ako ipinaglaan ng basbas? Yung pinakamasakit. Wala bang natitirang basbas para sa akin? Isa lang yun, wala na talaga. Kaya sabi po, sa verse 36, inulit-ulit. So, ang naging konklusyon, sabi niya, gano'n na, 2 beses mo akong ninakawan ha, eto. Sa verse 41, kinapuotan ni Esau si Jacob. Pero yung 2 yung nawala sa kanya. Kaya tama talaga yung salitang 1 is enough. 2 is too much. Masyado nang masakit yun. Yung pinakalas, yun ang pinakamasaklat na masakit. Yung inagawang ka ng basbas. Yung blessing. At yung blessing na nakapaloob doon sa basbas na yon, ikaw bilang panganay, maglilingkod ka sa kanya. Yun yung pinakamasaklat. You will serve him. Yun yung sinabi ng tatay. Kinapuotan ni Esau si Jacob dahil sa basbas na ibinasbas sa kanya ng kanyang ama. At sinabi ni Esau sa kanyang sarili, malapit na ang araw ng pagluluksa ng aking ama. Malapit na. Kaya sinabi nga, nagpaunad na. Malapit na ako mamatay. So kailangan ko na maibigay yung basbas. So naibigay na yung basbas, sabi niya, malapit na yung pagluluksa. Ano yung nabuo na plano sa isip niya? Kung maggagawin, papatayin ko si Jacob na aking kapatid. So a plot to kill.
Jacob. So nalaman na naman ito ni Rebecca. Minsan may aral din dito. Yung sa mga nanay. Mga nanay, wag mo tayong masyadong makonsinti. Baka magaya po natin si Rebecca. So nalaman po niya yung plot to kill. So ang naging plano, flee. Tumakas. Ang sabi ko ni Rebecca sa kanyang anak, ganito, papatayin ka ng kapatid mo. Kasi napakasakit ng ginawa mo. Tumakas ka sa kapatid ko, pumunta ka sa Haran. Yung kapatid po niya si Laban. So ang sabi po doon, isa pang aral na makikita natin dito mga kapatid, wala pong word na karma sa Biblia. Pero meron pong word. In 6:7 of Galatians, sabi niya, ang Diyos ay hindi na pagbibiro. Lahat ng itinanim ng tao, aanihin niya. What a man sow, he will reap. 2 times po niyang ginawa ng masama yung kanyang kuya, pagkapanganay and then yung basbas. No? Kung ano yung itinanim, siya nga anihin. Ang tanong, aanihin ba niya? Kasi yun na nakasulat sa Biblia. Ganun po ba kamakapangyarihan yung salita ng Diyos? Tingnan niyo po. Nung pag-play po niya doon, sabi po kasi doon in English translation, do not be deceived. Sa NIV po ito, God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Sabi po, ang banal na kasulat. So pinapunta po siya doon, fast forward natin istorya, na-inlove po siya sa isa sa anak po ni Laban, si Raquel. Alam niyo, ang ganda ng aral dito. Sana po yung mga kabataan ngayon, yung mga single, meron kayong magandang aral na matututunan dito. Babasahin ko lang po lalaki at babae. Ito na po yung nawawala na sa panahon natin ngayon. Ewan ko ba kung bakit ang daming mawawala, ito pa. Tingnan niyo po sininta ni Jacob si Raquel. At kanyang sinabi, paglilingkuran kitang 7 taon. Sinabi niya kay Laban sa tatay. Paglilingkuran kita 7 years dahil kay Raquel na iyong anak. At sinabi ni Laban, yung kanyang ama, yung ama ng sinisinta niya, magaling at ibibigay ko siya sa iyo kaysa ibigay ko sa iba. Matira ka sa akin. At naglingkod si Jacob dahil kay Raquel ng 7 taon. At sa kanya ay naging parang ilang araw dahil sa pag-ibig na taglay niya sa kanya. Listen mga kabataan, lalaki at babae, yung single Ito dahil culture na. Alam niyo nung araw, sa pelikulang ko lang ito napapanood, pagka ikaw manliligaw ng babae, magsisibak ng kahoy, mag-iigib ng mahabang panahon. Ibig sabihin yung babae noon, napaka-importante. Hindi ko naman sinasabing gawin nyo ng 7 years yan. Yun ang kultura nila sa Haran. Pero para lang ipakita, kasi ang panahon ngayon, minsan nagugulat ako, text lang sila na. FB lang, messenger lang, IG lang, sila na. Nanligaw ng isang araw, kaya nga kumikanta sa email na papin Isang linggong pag-ibig. Alam niyo yun, yung kanta. Ganun yung buhay ng tao ngayon. High-tech. Kung talagang mahal kayo ng lalaki kayo mga babae, kaya niyang humarap sa magulang niyo at magsabi. Hindi yung liligawan kayo kung saan-saan lugar. Meet tayo sa mall. Kakain tayo kung tagal ko na gusto kumain dyan. Ewan ko lang kung nag-gets niyo yung sinasabi ko. Puro lahat yan nasa FB. Alam niyo yung sinasabi ko. Gusto kong kumain dyan. Grabe ang mga kabataan ngayon. Hindi na alam ng magulang. Alam ng magulang, nag-aaral. Diba? Kung talagang mahal ka, ikaw babae, kung talagang mahal ka ng lalaki, pupunta yan sa mga magulang at magsasabi, mahal ko po yung gagawin ko po lahat kung kailangan mag-silbi ako. Alam niyo, dahil culture niya, wala na sa mga Pilipino yung pag maliligaw na. Ewan ko kung inabot ni Sister Rosie. Ano tawag doon? Yung dati pag maliligaw may sibak, may igib, may tawag doon Pero napapanood ko, totoo po talaga yun. May mga probinsya nung gano'n bago ka, oo, meron talaga, hindi kagaya ngayon. Alam nyo, tingnan nyo po kayo mga babae, at tagal kayong inalagaan ng magulang at mga magulang ninyo, pinag-aral kayo, tapos inablay ko pantay, bibigay nyo kagad ng gano'ng kabilis yung inyong oo.
Wabay, pahirapan nyo naman. Patunayan nyo sa kanilang mahalaga kayo, ginto kayo. Hindi yung one day lang. Oo na agad. Nakita nyo lang bala Alden Richard. O mala Tom Cruise. Di ba? Oo na agad. Alam nyo, ano lang, konting kwento lang, yung nahuli namin doon sa UP Fair ng event, kasi bouncer po ako. Hindi ko siya mukhang magnanakaw. Maputi po siya yung lalaki. Nagnakaw siya ng cellphone. Nag-snatch. Maputi po siya. Tapos magandang lalaki. Tapos branded lahat ng mga suot. Eh kung itatabi nyo nga sa akin, magmumukha pa ako magmukha mas magnanakaw eh. Kasi ang mga tao mahilig sa judgment pag nakita pangit, malamang pa masama. Di ba? Gusto ko lang makita na mga kapatid. Kasi minsan wala naman sigurong tao na gustong napangit. Eh kasi nga, yan yung nature ng tao ngayon. Nakakita na ng pogi, niligawan nga, kinilig ka, oo na. Patagalin mo naman. Diba? Ano na mga tao tayo ng Diyos. Binabanggit dito. Hindi ko sinasabing 7 years gawin natin. Pero wag ganun kadali. Sa kung talagang mahal kayo, dapat akyatin kayo ng ligaw sa bahay. Yan yung gusto ko. At ganun din yung mga lalaking kabataan na baptize na dapat ganun. Ganun dapat natin itrato yung babae. Payag ba kayo doon, mga kapatid? So yun lang po yung gusto ko makita. Isang napakagandang aral dito, mga kapatid ko. So ito po, tumalab po ba yung sinabi ng Diyos na kung ano yung itinanim mo, yun ang aanin. Ito po nangyari. Ito na, nagkasundo na yung si Jacob at saka si Laban. 7 years. So ito na po, to make the story short, dumating na po yung panahon. Kukuhanin niya na si Raquel para maging asawa niya. So ito na po. In verse 21 ng chapter 29, sinabi ni Jacob kay Laban, ibigay mo sa akin ang aking asawa. Sapagkat naganap ang mga araw upang ako'y sumiping sa kanya. So nakompleto niya na. Parang ito yung kanina yung sa creation, completed the creation. Ito na. So ito na yung bonus yung hinihintay niya na. At pinisa ni Laban ang lahat ng mga tao roon at siya gumawa ng isang piging. So sa kultura nila ganun, pag ito na yung panahon na ibibigay na yung anak niya, so may piging. At nangyari ng kinagabihan, sa verse 23 na to, ay kanyang kinuha si Leia. Pansinin niyo po tricky yung tatay, ang usapan si Raquel. Pansinin niyo po, ang kinuha sino? Yung hindi niya porsyonada. Kasi ang sininta niya, sino po? Si Raquel. So nakakuha niyo po yung message. Man will reap what he. Ito po. Kinuha si Leia na kanyang anak at dinala kay Jacob. At siya'y sumiping sa kanya. Siyempre po, piging, may inuman yan. Lasing. Sumiping ngayon. Sa verse 24, at sa kanyang anak kay Leia, ibinigay at pinakaaliping babae na kanyang alilang si Silpa. At nangyari na kinaumagahan narito si Leia. At kanyang sinabi kay Laban, ano itong ginawa mo sa akin? Hindi ba kita pinaglingkuran dahil kay Raquel? Bakit mo ako dinaya? Sabi ng mga panahon ngayon, deserve. Sabi ng mga kabataan, deserve. Di ba? Deserve. Bakit mo ako dinaya? Bakit? Ano po ba yung ginawa niyo nung dati sa kuya niya? Di ba? Tapos, after niyan, sabi ni Laban, may palusot Hindi ganyan ang kultura dito. Hindi namin pwedeng ibigay yung bunso nang hindi mo na ibinibigay yung panganay, parang package pala. Ganun yan. So, another 7 years. So, 14 plus 7 plus 7, di 14, tama? Hindi ko na hinusulit. So, another 7 years na naman, kaya 1 is enough, 2 is too much, 2 beses na nangyari sa kanya. So, 14 years. Tagal yan. Para doon sa makuha niya na yung talagang sinintan. Yung natirang another 6 years, mga kapatid ko, yung po yung ipinaglingkod niya na nagtrabaho siya kay Laban para maging mayaman siya. At dito po, nakapaloob po yan sa chapter 31 ng chapter na yun. Dinaya ho siya ni Laban sa mga upa.
Kasi nung araw, para magkaroon ka ng yaman at masabing mayaman ka, ang currency nun, marami kang mga hayop. So ito naging usapan nila, o sige, babayaran kita, ano gusto mo maging upa? Sabi ni Jacob, lahat ng mga may batik na tupa na lalabas at may mga guhit sa akin. Yung yung buong kulay sa'yo. O sige, mangyari yung sinabi mo. Ang ginagawa ko ngayon, to make the story short, yung mga naglilihik malalakas na tupa, pagka yan ay umiinom, nilagyan ko niya ng sanga, tapos binaak ko niya yung pinakasanga para magkaroon ng batik. Sa tuwing naglilihi, tumitingin doon. Dahil malakas, ang nagiging anak malakas, pag lumalabas po yung nagiging anak nila, puro lahat may batik. Kaya dyan po sa naging dakila, dumami po yung mga aliping lalaki at babae na mga kamelyo, mga tupa, at mga asno. So naging mayaman. So ito na po yung chapter 32, nung bumalik po siya, the whole ng paglayas po niya to flee para maiwas yung pagpatay sa kanya ng kanyang kuya is 20 years. So in chapter 32, ganap na po siyang successful niya, mayaman na siya. No, kaya dito po mga kapatid, isa lang makikita nating aral dito, hindi lahat na nag-abroad yung mayaman. Tama mo ba? Tama? Pero kung meron kang Diyos, kagaya po ni Jacob, at ginagawa mo yung tinatawag na kalooban ng Diyos, i-bless ka na. So ito na po, return successful po siya. Ito po in chapter 32. Dito na po ako magsisimula. In chapter 32, verse 1 and 2. At ipinagpatuloy ni Jacob ang kanyang lakad at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Pinababalik na po kasi siya ng Diyos dyan sa kanyang bayan kasi 20 years na. At meron siyang fear, may takot siya kasi meron pa hong threat nung umalis siya. Ngayon para mawala yung threat niya o yung fear niya dahil doon sa takot niya sa kuya niya, ang ginawa ng Diyos, sige, I will assure you na makakabalik ang ligtas. Sabi po doon, sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. So host ng Diyos. Verse 2, at si Jacob, nang makita niya sila, ito'y hukbo ng Diyos. Tinawag niya ang dakong yaon na Mahanaim. So ito na po, para mawala yung spirit. Tapos in verse 4, dahil meron na ho siyang mga alipin, inutusan niya sila at sinabi, in verse 4, ganito ang sabihin niyo sa aking Panginoong kay Isaw. Ganito ang sabi ng iyong lingkod na si Jacob. Dumuno kay Laban at ako'y natira roon hanggang sa ngayon. So for 20 years, so parang pinaigli na lang, nandoon na lahat ng detalye. 20 years ako na doon, may mga anak na ako ngayon, 12. Yun na yung magiging 12 tribes of Israel. Anak niya kay Raquel, anak niya kay Leah, at sa mga alipin ng dalawa. Kaya 12 ho lahat yan. So ito na po. At ang sugo ay nagsibalik kay Jacob na nagsipagsabi. Ang kasama ho niya, hukbo ng Diyos ha. Yung mga inutusan niya, dumating kami sa iyong kapatid na kay Isaw. At siya rin naman ay sumasalubong sa iyo na may 400 tao na kasama niya. So kung kayo po si Jacob, ano po maiisip nyo? 400 army yung kasama niya. Di ba mabubuhay uli yung takot niya? Naku, parang ito na yata yung judgment. Kasi nung umalis ako, may threat papatayin ako ang sasalubong pala sa akin 400. Yung pelikula, di ba, 300. Ito, 400, mas marami pa. Pero hindi ko siya matatakot kasi ang kasama niya po, mga hukbo ng Diyos, yung anghel. So ito na. Sa verse 7, nang magkagayo natakot na mainam si Jacob at nahapis at kanyang binahagi ang bayang kasama niya kasi po isa lang po sila So ginawa po niyang dalawa. Alam niyo kung bakit niya po ginawang dalawa? Kasi kung yung mauunang bahagi na pinauna niya, sasaktan ng kanyang kapatid, meron pa po silang time to play. Bumalik ulit sa harang ng ligtas. So magaling po yung utak niya. Magaling yung taktika niya. Gagawin niya dalawa kasi 400, nalaman niya naghihintay. Yung sasalubong sa kanya, galit yun. Plano nga nung patayin siya, 400 din. Teka muna. Ganito ang strategy. Gagawin kong dalawa yung isang pulutong lang. Yung una, paunahin ko. Dito kami sa huli, kasama yung mga anak niya. Ang dahilan, kung makikita niya yung sinaktan yun, makakabalik pa sila at makakatakas. Mga kapatid ko. Tuloy po natin ang pag-aaral. At dahil po dyan, sa peer na yan,
dumating po siya sa puntong ito. Yung chapter 32 verse 10. Siguro, alam niyo sa lahat ng mga problema sa buhay, isa lang po yung solusyon. Pray. Ito po yung ginawa niya. Chapter 32 verse 10. Hindi ako marapat sa kabababaan at lahat ng kaawaan at buong katotohanan ng iyong ipinakita sa iyong lingkod. Sapagkat dala ko ang aking tungkod na dinaanan ko sa hordang ito at ngayon naging 20 pulong. Number 1 po yan. Huwag ka masyadong magtiwala sa talento mo, sa karunungan mo. Kung ikaw ay pupunta sa isang sitwasyon, halimbawa test, kukuha ka ng board, gusto mo makapasa para magkaroon ka ng titulo. Dapat na-review mo na lahat. Alam mo na lahat ng na-review mo, huwag ka pa rin magtiwala ron. Put your trust on God, manalangin ka pa rin. Pupunta ka sa isang paglalakbay, sa malayong lupain. Handa na ako, safety naman lahat ng sasakyan ko. Safety naman, chinek naman ang lahat. Still, manalangin ka pa rin bago ka umalis. Bakit? Ang Diyos po ang magbibigay ng protection. Lahat po dapat sa Diyos tayo. Mga kapatid. At sa event po niya, sa pagkakataon po niya, in chapter 32, tatalon lang po tayo ng konti. Verse 24, at naiwang mag-isa si Jacob. Ang dami niyang nararamdaman, fear. Tapos yung pag-iisip niya sa kanyang mga anak dahil baka patayin. Kaya ginawa niya 20. So nangyari po dyan, dumating po yung point yan na naging alone po siya, nag-iisa. Alam niyo, napakahirap ng sitwasyon na ang pakiramdam mo sa sarili mo, nag-iisa ka na lang sa problemang kinakaharap mo. Ewan ko na kung nasubukan niyo na yun, siguro naman lahat tayo dumaan sa sitwasyon na yan. At naiwang mag-isa si Jacob at nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya. So kaya po ang title nito, Main Event. So may takot ka, may fear ka. Ang sagot ng Diyos sa kanya, ang answered prayer ng Diyos sa kanya, wrestling fight. Wrestling fight. No? At nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya hanggang sa pagbukang liwayway. So ang tagal ng battle nila. Imagine niyo ang tagal hanggang yung pagputok ng, sabi kang Tagalog, pagputok ng araw yan, di ba? Pagbubukang liway. So, he was alone and found himself wrestling sa isang lalaki. At yung lalaking ito, mga kapatid, hindi ito human. Kasi pag binasa niyo yung yan din po for the second time, magbe-bless sa kanya. Bless po siya ng tatay niya, pero ito magbe-bless sa kanya ngayon, divine. Mga kapatid, divine po ito. Sabi po sa NIV, so Jacob was left alone and the man wrestled with him till daybreak. Sabi po sa NIV version. Gusto ko lang pong bigyan ng diin yung salitang struggle. Ang ibig sabihin yung kahit na mayroong problema, ang definition niya kasi, kahit na mayroong problema, tuloy ka pa rin. Hindi ka napipigilan ng problema o anumang sitwasyon, hardship, tuloy ka pa rin. Yun ang ibig sabihin ng struggle, yung hindi ka napipigilan nito, mga kapatid. At yun ang minsan kinakabakan natin yung pakikinig lang ng mensahe. Pagka ako nakikita ko yan, yung Word of God na makapangyarihan talaga. Notice nyo to, mga kapatid, manood kayo ng pelikulang paborito niyo artista. Hindi kayo nabubura, hindi kayo nakaantok. Pero kapag sa Word of God, 30 to 45 minutes nakakaantok na yan. Haba na yan. Pero kung talagang passion mo, talagang na-bless ka doon sa sinasabi, talagang pakikinggan mo yan, mga kapatid ko. Yun yung nakikita kong aral na makukuha natin dito sa buhay po ni Jacob. Sa kabila po na merong struggle, still, tuloy pa rin ho siya kasi till daybreak, nakipagpuno siya. At ang napakaganda nito, nagtagumpay siya. Kaya yung pangalan niyang Jacob, from cheater, ginawa po yan overcomer. Yun yung napakaganda. Yung naging epekto po ng tinatawag na main event sa buhay ni Jacob, nabago ho yung pagkatao niya. Tayo ganun din naman eh. Kasi mula nung tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus,
yung kanyang aral, yung kanyang doktrina, hindi man natin sa physical na nakita. Kagaya na nangyari kay Jacob, na na-encounter niya talaga ang Diyos. No? In a flesh. Yung pre-incarnation, yun yung nag-bless sa kanya rito. No? Na-encounter niya po yan, nagbago po siya. From cheater to overcome. Mga kapatid ko. At ganoon din po tayo sa buhay natin. Nabautismohan tayo. Hindi naman yung pagbabago, instant. Ang alam ko yung instant ng noodles eh. Pero yung pagbabago may process yan. Di ba? Dahan-dahan. Wala akong instant. Yung bang nabautismo ka ngayon, instant, ganun ka na kaagad. No? Process po yan. No? Parang hagdanan po yan. May mga bawat baitang hanggang makita mo yung tinatawag na fully transformation. At ito po yung makikita natin sa buhay po, sa istorya ng lalaking si Jacob. Tuloy pa po natin yung dito yung binabanggit in Genesis 24 to 28. At naiwang mag-isa si Jacob at nakikipagbuno sa isang lalaki hanggang sa pagbubukang luwayway. At nang makita nitong siya'y hindi manaig sa kanya, pansinin niyo po, siya'y hindi nanaig sa kanya. Ay hinipo ang kanyang kasukasuan ng hita niya, ang kasukasuan ni Jacob at sinaktan samantalang nakikipagbuno sa kanya. At sinabi, bitiwan mo ako sapagkat magbubukang luwayway na. Gusto ko, ang makikita nating aral dito, napakaganda. Dapat, anumang struggle na meron sa buhay natin, huwag tayong bibitaw. Parang yung kanta, huwag kang bibitaw, agad. Higpitan ang iyong kapit. Diba? Kasi ang dami mong bibitawan, bakit yung Diyos pa? Tama. Tama, mga kapatid. Ito yung ipinakita rito na aral ni Jacob. Talagang hindi niya binitawan. Kahit na nasaktan na yung kanyang sinaktan na yung kanyang kasukasuan. Still kapit to upo siya. Ganun po yung mensahe makikita natin dito. Yung pagpasok po sa kaharian ng Diyos, yung pagpasok po sa langit. Ganito yan. Hindi ka dapat bumitaw sa Diyos. Mas malupit pa nga yung mga araw ng mga unang Kristiyano nun eh. Pag nakikita sila pagkakatipon, hinuhuli. Pinapatay, sinusunog. Eh ngayon wala namang ganun. Kasi nasa demokratikong bansa tayo. Malaya tayo, di ba? Mga kapatid. So tuloy po lang ang aking pagbasa sa 28 at sinabi niya, hindi na tatawagin Jacob ang iyong pangalan. So pinalitan, after po ng main event, mga kapatid, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nandim. So, from cheater to overcomer. Ang ganda, no? Yung transformation, parang ganun din sa ano natin, di ba? Ang pinapaiwas sa atin, 12 to ng Romans, huwag kayong magsiayon sa mundong ito. Do not be conformed to the pattern of this world. Di ba? Kaya, napakaraming aral na makikita tayo dito sa buhay po ng lalaking si Jacob. No? At isa pa ho, yung 32 verse 26. Paano ho niya na pagtagumpayan ang bagay na ito? 32 verse 26. Ito po yung pinakasusi. At sinabi nung lalaki, yung divine, bitawan mo ako sapagkat magbubukang luwayway na at kanyang sinabi, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako babasbasan. And then, no? Talagang hindi niya binitawan talaga. Prayer, bukod po sa prayer, kasi marami ko nagpe-pray, pray ng pray, pero nile-let go naman ng Diyos. Sabi nga ng iba, kahit naman saan, pwede kang mag-pray, kapatid, okay na rin yun. Hindi ganun. Pray ka, pero meron pa rin kalooban ng Diyos na gagawin mo. Sasamba ka, gagawin mo yung mga godly living. Kasi ang pagsamba, hindi na maaraw ng linggo eh. Hindi naman yun ang definition ng worship, yung eto lang. No, mga kapatid. At yan po yung mga naituro na ng mga iba't ibang mga preachers sa atin. Yan yung pinakasusi. Yung huwag ka talagang bibitaw. Prayer at hindi ka bibitaw sa Panginoong
Diyos. No? Kahit na anong struggle at dumaan sa buhay mo. At ang last verse na babasahin ko, in Acts chapter 14 verse 22. Ito na po. Ito po yung sulat ni Apostol Pablo nung bumalik na po siya, binalikan niya yung mga napangaralan niya sa Antioquia, Pisidia. Binalikan niya. Kasi ang ganda ng ano ni Apostol Pablo, yung pag nakapagpangaral na po siya, nakapag-establish siya ng church, binabalikan niya uli yun. Ang purpose, ito po, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad. Yun yung dahilan to edify them. Yung edification, yung pagpapatibay. At inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya. Ang pananatili po sa pananampalataya, mga kapatid, ay yun. Kanina sinasabi ko, pray, kasi inilalagay mo yung pagtitiwala sa Diyos. Ayun po yung ibig sabihin ng total dependency to God. You put your total trust sa Diyos. Tama ho ba? Tapos, pag nailagay mo na, so, gagawa ka, hindi ka bibitaw doon sa mga kalooban niya. Kasi, yung iba, nag-pray nga, pero bumibitaw naman sa kalooban ng Diyos sa kanya. So, dapat magkasama yun. Hindi ka bibitaw sa mga bagay na kalooban niya. Kaya ito po, sinabi po niya, at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan, ito na yun, ng maraming kapighatian. Di ba? Kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, nung natawag tayo rito mga kapatid, wag po tayo maniniwala sa ibang mga preacher, sa ibang mga ngaral. Sabi na, kapag ikaw lingkod na ng Diyos, wala nang pagsubok sa'yo. Di ba? Meron ganun preaching eh. Nagulat nga ako. Ba yun? Bakit yung mga lingkod ng Diyos, hindi naman ganun nangyari? Sila Pedro, pinakong patiwakit. Hindi naman ganun eh. Diba sabi na kapag lingkod na kayo ng Diyos, wala nang darating na kapighatian sa inyo. Para namang hindi ganun yung aral. Diba? Dito ang liwaliwanag. Sabi po niya sa pamamagitan ng maraming kapighatian. Diba? Kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kapit ko, wag po tayong bibitaw. Yun yung pinakamagandang aral na dito yung makikita natin. Alam po, ang bawat isa sa atin, we have our own main event. Kasi hindi naman physical natin nakita siya eh. Pero in our life, na-encounter po natin ang Diyos through teaching. Tapos nag-decide tayo, tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo at i-confess natin yung kasalanan. At sumuko po tayo sa Kanya through baptism. Doon natin na-encounter siya. Yung po yung main event ng bawat isa sa atin na-encounter sa Diyos. At yung po yung naging pasimula, on the process, unti-unti binabago niya tayo. Mula po sa pagiging nakaraan natin na ganito tayo, parang siya ako, from bitter to be overcome. Diba? Ganun po ang pinakamagandang aral na makikita natin sa buhay po. Na dapat po makita rin po sa atin. Kaya muli mga kapatid, isang magandang umaga po sa atin. Maraming salamat. Salamat po sa ating mga magsalita. Kay kapatid na David at kay kapatid na Sanba. At napakaganda ng mga design. Inilatag sa atin sa umagang ito. At naway maging inspirasyon ito upang patuloy ang bawat isa sa atin sa paglilingkod at pagpapaalap ng ating mga pananampalataya. At sa dako po ito tayo ay magsasagawa ng ating pagtanggap sa dulang ng Panginoon. At bago po ito umawit tayo sa nagbibilang 287. At tayo po'y